Isa sa pinakamasarap sa pakiramdam sa tuwing sasapit yung araw na mahaba ang bakasyon. Lalo na kung lagi tayong busy sa kanya-kanya nating mga trabaho. Kaya ngayong parating na Holy Week, alam ko, karamihan sa atin ay excited na makauwi sa kanya-kanyang probinsya. Dahil ito yung araw para sa lahat na magkaroon ng oras na makita at makasama ang mga mahal sa buhay, lalo na yung malalayo ang probinsya. Kaya sa video ito, nais ko po ibahagi sa inyo ang kwento ng aking biyahe papuntang Bicol sa province namin sa Sorsogon. Mula dito sa Laguna, pagmumotor ako ng mahigit 15 hours para marating ang province namin sa Sorsogon. Ipapakita ko sa inyo ang mga pwedeng daanan at ang kondisyon ng mga kalsadahan na madadaanan. Mararanasan ko abutin ng ulan sa biyahe at isa sa pinakamahirap at alam ko na kinagagalit din ng karamihang motorista ay ang pangit na kondisyon ng kalsadahan na madadaanan. Sigurado yan. Traffic na naman to sa Holy Week. Ayan o. Yeah. Ayan mga motivation. Pahirap pa ng kalsada dito. Pero ganun pa man, baliwala lahat ng pagod na iyong mararamdaman dahil sa mga katulad nitong tanawin na magbibigay sa iyo ng kapayapaan habang sinagmamasdan mo ito. Sana'y samahan niyo po ako muli sa panibagong kwento ng aking biyahe. Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. Treat your mother like she's made of gold. After all, she brought you here. And if you're lost, go see the ocean. It will always help you steer. Someday you will be stronger than you are now, but you will not know everything. When the water's spilling over the bow, you'll still have me in the wings. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. You gotta get up to get down, kid. You gotta get down to get up again. Okay mga ka-motivation, bali good morning dahil umaga na. Nandito tayo ngayon sa may Uno Fuel. Dito ako lagi nagsisimula. Galing ako sa may San Pedro, Laguna dahil boundary lang halos ito ng Binyan saka San Pedro. Konting abante lang sa Arngo. So sama kayo mga ka-motivation sa biyahe nito dahil pupunta tayo ng Bicol. Uuwi kasi ako ng Sorsogon sa province namin. So bibigyan ko kayo ng idea sa mga pwedeng daanan pauwi ng Bicol at i-update ko kayo sa mga kalsada na pwedeng daanan papuntang Bicol or ano ba ang status ng mga kalsada. So ito na yung pagkakataon dahil malapit na yung Holy Week or malapit na yung May dahil marami mag-uuwian, diba? Dahil magamahal na araw at mag-e-election. So time check tayo ay 3:16 na ng umaga. Tapos ang odo ko ay mayroon na akong 820 km. So isisiro ko siya para may idea tayo kung gaano kalayo yung tatakbuhin ko papunta ng Sorsogon. So nakasiro na siya mga motivation. Okay mga motivation, so abante na ako. So dito ako magsisimula sa may Binyan, Laguna. Time check 3:60 ng umaga. Okay, let's go mga motivation. Boss, salamat. Ayan, may follower pala tayo dito sa may Uno Fuel. Sayang, wala akong sticker. Ay nako, dami ko sticker na iwan sa bahay. Nakaka-ano nang tumawad. Nakaka-tamad nang bumalik. Medyo malayo-layo na rin kasi. Sayang, nandun sa isa kong bag. Sayang, nabigyan sana natin yung follower natin dito sa may Binyan. Meron pala tayong subscriber dito sa may Uno Fuel. Diyan kasi ako lagi nagsisimula pag nauwi ako ng Bicol. Okay mga motivation, sama kayo sa biyahe na to dahil bibigyan kayo ng idea
sa kalsadahan papunta ng Sorsogon. Tapos bibigyan ko kayo ng tips kung saan pwede dumaan or option nyo pwedeng daanan pa uwi ng Bicol. Bali nag full tank na ako doon kanina. So nabanggit, di ko ata nabanggit kanina. Bali ang naging gas up ko, meron akong 2 bar bago ako nagsimula mag full tank. So inabot siya ng 384 pesos. Okay, let's go na tayo. Nandito na tayo sa may Canlalay, Biñal, Laguna. Okay. Okay mga motivation, patawid na tayo sa Santa Rosa, Laguna. Ito na yung boundary ng Biñan tapos Santa Rosa. Ito, ayan. Pagkatawid natin dito, nasa bayan na tayo ng Santa Rosa, Laguna. Okay. Medyo naaambon nga lang, sana wag lumakas. Kakasimula pa lang natin sa biyahe, nagbabadya na yung ulan. Medyo umaambon dito ngayon sa may Santa Rosa. Sana wag lumakas para matuloy-tuloy naman ang biyahe. Ang hirap pag maulan. Siyempre hindi tayo makakapag video nun kasi maulan naman. Tapos ang hirap mag motor pagka maulan. Sana wag lumakas. Ayan, nagbabadya yung ulan. Okay, nandito na tayo sa may SM City Santa Rosa. Ayan. SM City Santa Rosa. Okay, time check tayo ay 3:24 ng umaga. Yeah. Ayan, parang medyo malakas ang ulan dito ah. Ayan oh, basa yung kalsada. Ay nako. Okay, stoplight muna. Okay, time check tayo mga motivation ay 3:41 na ng umaga. Bali nandito na tayo sa may Calamba, Laguna. Ito na yung SM City Calamba. Ito pala mga motivation yung isang daan dito. Pag galing kayo dito sa may part ng San Pedro, Muntinlupa, ito yung pakaliwa na to, pwede na kayo pumasok dyan. Kung gusto nyo baybayin yung backdoor na ruta, pwede kayong mag-Mahayhay or pwede kayong mag-Louisiana. Dalawa yung option dyan na pwedeng daanan pag dyan kayo dumaan. Sa nakaraang vlog ko nga, yung na-vlog ko dito yung bypass road sa may Calamba, yung Bukal bypass road, mula naman doon sa may SM City Calamba, pwede rin naman maging option yon. So marami nagsabi na palayo pa daw. Marami naman nagsabi na mabilis nga talaga doon kasi nga doon sila lagi nadaan. So yun lang naman mga motivation yung tinuro ko dito sa may bandang una. Paglagpas natin ng turbina na daanan, yung Bukal bypass road, ay option nyo na lang naman yon kung sakali man na naghahanap kayo ng ibang ruta or nandun kayo malapit sa area na yon, pwede nyo yung maging daanan. Bali ituturo ko mga motivation kung saan banda yon. Paglagpas lang natin yun ng terminal ng turbina, makikita na natin yung sa bandang kaliwa na Bukal bypass road. At pwede nyo rin i-search sa Google Maps yung daan na yon, makikita naman siya. Okay, dito lang yung sa unahan. Okay, time check tayo ay 3:42 na. Grabe usok ng tricycle oh. So far maganda yung kalsada dito sa may part ng dadaanan natin kanina sa may bayan ng Santa Rosa hanggang nakarating dito sa may Calamba. Hindi masyado malubak, okay lang yung kalsadahan, tama lang, may mga portion pero hindi naman ganun kalala. Tingnan na natin pagka nandun na tayo sa Quezon Province or Bicol na tayo, dyan na tayo sasapit ng malalang lubak. Ay nako. Ito yung papasok naman ng expressway yan. Ito na, sa unahan lang yung terminal ng turbina. Malapit na naman ang Holy Week, bakasyon na, di ba? Man, malabang itong terminal dito ay magiging puno na naman to ng mga pasahero. Ayan, uwi kayo ng province, dito na kayo sumakay. Kung nandito kayo sa may part ng Laguna area or Calabarzon, pwede nyo itong maging option na sakayan. Ayan kung malapit sa area nyo to, andito yung sakayan talaga ng mga papunta ng probinsya.
Meron ditong Bicol, yan, Visayas, Quezon Province. Pwede kayo sumakay dito. Ang hirap pagsalita, ipit na ipit yung mukha ko sa bago kong helmet Parang naiipit yung pisngi ko Bago pa kasi, ang kapal pa ng foam. Yung dati ko kasing helmet wala na, maluwag na. Kaya napabili tayo ng bago. Ito mga motivation yung na-vlog ko nung nakaraan. Ayan, papasok dito. Ayan, yung pakaliwa na yan Yan, mga, sabi ko nga, mga light vehicles lang yung pwede doon sa may Bukal Bypass Road. Ayan. Kung sakali man na gusto nyo mag backdoor, pwede nyo yung maging isa pang option na daan. Okay. Okay, naka-go tayo Naka-timing tayo ng naka-go yung stoplight. Uy, ano ba to? Ano ba to? Okay. Gigilid pala si boss. Okay. Medyo gumanda na yung panahon. Buti na lang kamo hindi na dumulo yung ulan kanina. Sa may part lang ng Binyan, tapos pagpasok na sa Tarosa nagbabadya yung ulan Sana tuloy-tuloy yung magandang panahon para mabilis ang biyahe, hindi ganun kahirap sa daan. Okay mga motivation, dito na tayo, kakaliwa na tayo dito. Ayan, to Santo Tomas. Dito tayo. I love Santo Tomas. Okay, time check tayo ay 3:53 ng umaga. Nandito na tayo sa may Santo Tomas, Batangas. Wala tayo masyado nakakasabayan Pagka madaling araw ka na biyahe, ang mga kasabayan mo talaga lagi ay mga malalaking truck. Yan yung labasan nila yan talaga yung oras siguro nila para, syempre pagka umaga na, di ba? Magkukos lagi ng mahabang traffic pagka nagsabay-sabay sila. Kaya siguro yun yung designated na oras para sa kanila. Kasi mostly pag nabiyahe ako, yan ang nakikita ko. Kahit sa kahit saang bayan or lugar ako napunta ganyan yung parang sistema. Pag mga malalaking sasakyan, ayan, nabiyahe sila ng madaling araw. Okay, pagdating naman dito sa may circle na itong mga motivation, kakaliwa na tayo. Actually, pwede itong tumbukin dire-diretso papunta ng Lipa. Pwede dumaan dyan papuntang San Juan, Rosario, Batangas. Pero dito tayo kasi may kalayuan nga lang pag dyan ka dumaan. Pag diretso mo kasi yun, pwede ka nang lumabas ng Lucena, or pwede ka option mo, pwede kang lumabas ng Chaong, Quezon. Okay, nandito na tayo sa may SM Santo Tomas, Batangas. Approaching na tayo ng Alaminos, Laguna. Kasi kasunod dito na bayan ay Alaminos na. Okay, dito maganda yung kalsada dito. Nga lang, sobrang bibilis ng sasakyan dito. Kaya kung mapadaan kayo dito mga motivation, ingat din kayo dito kasi sa ganitong oras, lalo pa wala pa masyadong nadaan, ang tutuli ng mga sasakyan dito. Pero pagka umaga na, sobrang traffic naman dito minsan. Kaya magandang biyahe natin, madaling araw talaga. Okay mga motivation, nasa Alaminos, Laguna na tayo. Ang pangit ka lang ng kalsada dito. Paano siya? Patalbog-talbog. Bagong gawa pero patalbog-talbog. Yung nga lang mga motivation, parang pagkakabalita ko, sarado ang bypass road dito ngayon sa Alaminos, San Pablo, Laguna. Ayan kasi parang may problema ata yung tulay dito. Ayan sarado siya ngayon. Wala na ayan ginagawa kasi yung tulay dyan
Sana mabuksan yan bago mag Holy Week. Sigurado yan, napaka-traffic dito ngayon sa Alaminos, sa bayan, pagka hindi yan nabuksan. Kaya dito ngayon nagdadaanan yung mga sasakyan. Kahit yung mga truck na yan sana doon yan nadaan sa kabila sa bypass road. So ngayon magkukumpulan yan dito sa bayan ng Alaminos. Kasi parang may napanood ako doon na, or may nabasa ako na post sa social media na sarado nga yung bypass road ng Alaminos. Sana mabuksan yan ngayong Holy Week para gumaan-gaan ang traffic dito sa bayan ng Alaminos. Okay, time check tayo, 4:06 bago ko narating yung bayan ng Alaminos, Laguna. Dito kasi sa bayan medyo maliit nga yung kalsada, 2 lane lang. Ayan. Kaya nagka-traffic talaga dito. Madalas dito, napakahaba lagi ng traffic dito sa portion na to. Lalo pa ngayon, sarado pala yung bypass road. Sigurado yan. Mamaya pagka umaga na talagang na siya, rush hour na. Ayan. Okay, time check tayo mga kamotivation, 4:14. Nandito na tayo sa may San Pablo, Laguna. Ayan, nandito na tayo sa may SM City, San Pablo. Makalipas nga yung 1 oras na biyahe mula Biñan, Laguna, narating ko na tong bayan ng San Pablo, dito sa may SM City, San Pablo. Pagka nauwi ako ng Bicol, siyempre naka-vlog tayo, nagpo-post ako sa YouTube channel ko. May nagtatanong lagi na kung ilang reels daw yung madadaanan papuntang Bicol. Siyempre depende kasi yan sa kung saan ka manggagaling Kung dito ako manggagaling sa may area na pinanggalingan ko, or galing kayo ng Laguna area, start sa may San Pedro, or galing kayo ng Muntinlupa tapos dito kayo dumaan, merong release dito na kailangan yung bantayan. Dito lang yung banda sa unahan. Ituturo ko sa inyo mamaya mga motivation, dahil ito yung release na mabubulaga ka na lang minsan. Kasi lalo pag mabilis ang takbo mo, yan, magugulat ka, may release pala. Nandito siya sa may bandang unahan Dito na yan mga motivation, malapit na yung release na sinasabi ko. Yan, di ba? Ang bilis mo dito, magpatakbo. Tapos magugulat ka, may release pala dito sa unahan. Hindi kasi pansinin to, yan Yan yan, bigla nga preno yung truck. Yung kasi siya, yung paahon ng konti, di mo makikita agad na may release pala Yun yung iwasan nyo mga motivation dito sa part ng San Pablo. Kasi dati nga naikwento ko na unang uwi ko ng Bicol lipad ako doon nagulat ako. Meron palang release. Magugulat ka talaga lalo pagka wala ka masyadong kasabay. Siyempre buwelo ka nun mabilis ang takbo mo nun. Tapos pag ahon mo pala may release na bubungad sa'yo. Okay, San Pablo, Laguna tayo. Okay mga motivation, malapit na tayo makalabas sa San Pablo, Laguna. Ito na, nakikita ko na yung boundary ng Quezon Province sa Laguna. Ayan, ito yung welcome arc ng Quezon Province. Nga pala mga motivation, gusto nyo mag-stop over dito sa may kanan sarap ng dyan, go to Batangas. Yan Province of Quezon. Okay, nasa Chaong na tayo. Time check tayo ay 4:25 ng umaga. Yan, dito makakaranas na tayo dito ng medyo pangit na kalsada, dahil ginagawa kasi yung kalsada dito yung sa karugtong ng expressway. Ayan
Ito ata yung magiging parang pinaka-interchange ng SLEX to Road 4 na expressway na ginagawa dito sa may part ng Chaong. Medyo nahihirapan ako magsalita ngayon Naiipit kasi yung pisngi ko. Medyo masikip talaga yung helmet na nabili ko bago pa kasi. Napipit-pit. Ay, sako. Sana malinaw pa rin. Ayan ayan sa taas yung expressway SLEX TR4. So sa nagtatanong, meron pa ako may share sa iyo dito na may isa pang release dito na madadaanan. Okay, pangalawang release na to na madadaanan natin. Kanina sa may San Pablo, dito naman sa may Chaong, Quezon. So try ko lang may share or mabibilang ko pa siya kung ilan hanggang makarating ako ng Sorsogon para may idea kayo. Ngayon, pangalawa na yun. Kasi dati pa may nagko-comment na ganun nga, ilang release daw yung madadaanan pagka papunta ka ng Bicol. Yan. So kanina nga nabanggit ko kung galing ka dun sa may part ng Laguna sa pinagsimulan ko sa San Pedro, or galing kang Maynila na dito ka dumaan sa may papuntang Muntinlupa, yun yung release, pangalawa na yun. Yan, magbabypass road tayo ng Chao kasi magkasing layo lang naman sila ng Maharlika Highway tapos bypass road. Eto, pag nakita natin itong Jollibee na to, malapit na tayong kumaliwa. Eto mga kamotivation kakaliwa tayo dito. Yan, na-i-vlog ko na to dati dito sa may Maharlika pag diniretso natin, tapos dito sa bypass road ng Chaong. Magkasing layo lang sila mula doon sa may entry point hanggang doon sa may labasan. Nasa 3 kilometers lang to mga kamotivation. Dito marami nang pwede kainan Pwede kayo mag-stop over dito kung gusto nyo magpahinga, di ba? Maraming pwedeng kainan. Yan, maganda kalsada dito May mga ilaw na yung tapos asfaltado. Nga lang may mga portion din dito na hindi asfalto. Dito sa may bandang unahan. Eto mga motivation, palabas na tayo sa Maharlika Highway. Yan, kakaliwa na tayo dito. Saglit lang. Yun nga lang, ingat lang kayo kasi may mga portion na pangit ang kalsada. May mga lubak. Pero hindi naman ganun kalalalim ba? Patatalbugin ka lang. Eto, kaliwa na tayo dito. Ayan. Yan. Ito kasi yung sa kabila. Yan, pag diniretso natin yung kalsada kanina. Okay, Chaong, Quezon na tayo. Uy, bagong gawa yung kalsada dito Ayan maganda yung pagkaka-asfalto Nung nakaraan kasi dito bako-bako to Ayan tapos hindi pantay yung pagkaka-asfalto dati Maganda yung kalsada dito ngayon Malaman natin yan dito sa may bandang unahan kung ganun pa rin. Dito kasi dati ito na yung portion na pangit ang kalsada Alam mo yung hindi pantay yung pagkaka-asfalto, yung may mga yung tawag doon, yung may mga portion na patlang-patlang, tapos may mga malalalim na uka. Yan, maganda yung kalsada. Okay. Maganda yung pagkaka-asfalto dito mga motivation ngayon. Dito putol na. Uy. Dito pangit na. Pinatikim lang tayo ng konti. Ayun dito yun. May mga yan lalalim Ayan. Konting-konti lang na maganda. Tapos dito pala lalim yung na siya. Alam mo yung parang kinayod na yan, ito kinayod nga talaga yung asfalto. Siguro tatapalan to. Hindi lang natapos pa. Ay lalalim nito. Yung
hinukay siya tapos biglang lalim, tapos maka-encounter ka ng biglang hindi pantay, tatalbog ka talaga eh. Yan mga motivation, no? Welcome Municipality of Candelaria na pala tayo. Ayan, ang bilis lang natin nasa Candelaria na pala. Ito na pala yung ano, bayan ng Candelaria. Okay. Yeah. Dito mga motivation, meron din ditong bypass road sa may Candelaria. Okay, time check tayo ay 4:42. Candelaria, Quezon na tayo. Okay mga motivation, malapit na tayo dito sa may bypass road ng Sariaya, Quezon. Dahil nga maaga pa naman, so time check tayo ay 4:56. Dito lang tayo sa Maharlika Highway dadaan. Ayan, tuturo ko sa inyo yung pwede nyo maging option kung ayaw nyo dumaan ng bayan ng Sariaya. Nandito yung bypass road. Yan, dito lang sa unahan, papasok na kayo dito bandang kanan. Ito mga motivation, no? Yan, kung ayaw nyo dumaan dito sa may bayan ng Sariaya, yan, pwede na kayo pumasok dito sa bypass road ng Sariaya, Quezon. Magandang daan dyan, ang labas mo dyan, doon na malapit sa may flyover, doon sa may Ecotourism Road. Yan, na-vlog ko na rin yan. Yan, dito lang muna tayo dadaan para makita natin yung kondisyon ng kalsadahan dito sa may bayan ng Sariaya. Pero kung tanghali na kayo magbabiyahe, abutin kayo ng tanghali, gamitin nyo na yung bypass road ng ng Sariaya para di kayo matraffic. Kasi napaka-traffic dito minsan sa bayan. Kunti lang naman ang diferensya niyan, nasa 3 kilometers din ata ang pagitan ng dalawa. Pag ginamit mo yung bypass road, madadagdagan ka ng nasa 3 kilometers. Pag dito naman, syempre mas maiksi ng konti, pero less traffic ka naman pag sa bypass road. Ayan, mapapansin nyo kasi dito, medyo maliit lang yung kalsada. Ayan, napaka-traffic lagi dito. Ayan, ito yung portion na laging traffic, kasi ito na yung pinaka-sentro ng Sariaya. Ayan, I love Sariaya, Quezon. Ayan, diba medyo may kasikipan ng kalsada, kaya pagka tanghali na kayo, doon na kayo dumaan. Okay, okay, pagdating dito kakanan tayo, kasi yan mga motivation, pag diniretso mo yan, papunta yan ng Tayabas, Quezon. Ayan, pwede ka nang pupunta ka Tayabas. Yan, dito tayo, to Lucena. Yan, yeah, diretso na to. Maganda rin ang kalsada dito eh, dalang diretsuhan to eh. Yeah, nakakatakot nga lang yung alam mo yung halimbawa nandito ka sa linya na to, tapos lilipat ka sa kabila, medyo may part na mataas. Kaya pagka gusto nyo lumipat ng linya mga motivation, dito kayo sa gilid, tapos lilipat kayo sa bed ng gitna, alam mo yung parang dugtungan ng kalsada, yung guhit na yan, check nyo mabuti kasi may mga matataas pala na portion. Kanina nga lumipat ako, medyo taas pala, naalog tayo doon. Saka nakakatakot pati yung slide sa ganyang mga portion, kasi yan eh, hindi pantay. Mamaya nakakatakot yung slide. Saka pagdating dito mga motivation, huwag kayo malito. Ayan kalaliwa kayo dito. Yan, kasi pag diniretso mo yan, papunta yan ng Lucena. Yan, sa pinakasentro ng Lucena. Dito tayo, kaliwa. Ayan, marami kasi nalilito minsan dyan eh. Pahiwalay na yon. Dito
Isang tuwid na kalsada to. Tuwid na tuwid dito. May mga dadaan na kanitong portion na tuwid nga lang ingat pa rin kasi may mga bako-bako pa rin na ano, daan dahil nga may mga asfalto na hindi pantay. Okay, nasa Lucena na tayo. Alas 5 na pala. Time check tayo ay 5:04 na. Nandito tayo sa bayan ng Lucena. Amoy ano na, amoy mamok or latik sa Tagalog. Yung kasi yung nakalimutan ko dati yung sa Tagalog ng mamok. Sa Bicol kasi mamok ang tawag eh. Alam mo yung ginagawang mantika. Yung sanyog. Pag nandito ka na sa part ng Lucena, maaamoy mo na yon. Okay. Ito na yun mga motivation, oh. Malapit na yung underpass dito na bawal dumaan ng motor. May mga dumadaan pa rin kasi hindi napapansin ng signboard eh, at hindi nila alam. Siguro yung iba, reason nila wala namang bantay eh. Kaya dumadaan pa rin sila. Ano to? May nakalagay dito. Oh, may hati na yung kalsada dito mga motivation. Ayan oh, nilagyan ng ganito oh. Delikado kasi talaga to oh, yung bakal na yan oh. Nakakatakot ang slide yan eh. Naalala ko dati nung umuwi ako ng Bicol, hindi pa ako nagbablog noon, meron kaming tinulungan dyan na aksidente, na slide dahil maulan. Ayan mga motivation ha, ituro ko ulit sa inyo kung baguhan kayo. Ayan oh, di mo agad ito mapapansin yung signboard na bisikleta, motor, tricycle ay bawal sa ilalim. Ayan, respeto natin yung signboard kasi ang iba kasi kahit na meron ng signboard nadaan pa rin eh. Ayan, bawal tayo dyan sa ilalim. Lalo pa ngayon, mag-Holy Week na diba? Marami mag-uuwian. Ayan, ayo, ingat na lang tayo para walang abala. Okay, dito naman kasi kunting abala lang naman dito tulad nito, diba? Oh, naka-gateway siya sa lahat no? Siyempre slow down lang tayo. Nakakatawid naman tayo. Andito lang naman ang labas nun eh. Kunting abala lang kung matatraffic kayo doon. Okay, sunod dito mga motivation, Pagbilao Quezon na. Approaching na tayo ng Pagbilao Quezon. Malapit na tayo sa Old Zigzag Road. Okay mga motivation, Pagbilao Quezon na tayo. Ito na pala yung ano, pinaka-entry point ng ano, bypass road ng Pagbilao Quezon. Ayan. Ayan, titigil ako dito para may idea kayo. Yan, pag nakita nyo tong Sans Ice Plant, yan, pwede na kayo pumasok dito. Ito yung bypass road ng Pagbilao. So dahil maaga pa naman, dito tayo dadaan sa may bayan muna. So time check tayo ay 5:50 ng umaga. I-check natin yung kalsadahan dito kasi alam ko parang ang pangit dito ngayon eh. Parang may pakita din natin yung bypass road kasi ng Pagbilao. Meron naman ako dyang vlog no nakaraan. Siguro sa mga susunod or pagbalik ko ng ano, Laguna, gawa natin siya ng update. Ang pangit ka lang ng kalsada dito ngayon sa Pagbilao. Alam mo yung ano, hindi pantay-pantay yung pagkaka-asfalto. Yung kusa kang ano, nililipat ng direction. Kaya mas maganda dito lang tayo sa gilid eh. Parang mas okay dito eh. Yung sa banda kasing gitna, pag napadaan ka sa asfalto, yung kusa kang nililipat ng direction kasi nga hindi pantay. Yan, pag dito pala kayo dumaan mula naman doon sa entry point ng bypass road, makakalis lang kayo ng 3 kilometers. Mas mahaba lang na ng nasa 3 kilometers yung ano, bypass road. Pero sulit naman ang biyahe mo, talagang hindi ka matatraffic. Pero alam ko possible na ata yung ano eh, yung bypass road doon na dinaanan ko nakaraan. Na semento na ata lahat, wala ka nang madadaan ng lubak. Kaya siguro sa susunod gawa natin ng update para mabigyan ng update yung mga kababayan natin na uuwi ng probinsya. Okay, Pagbilao Quezon na tayo. Ayan. Yung kasi ay, alam ko nakakalusot na yung mga light vehicles kahit mga 4 wheels. Yeah, kasi isang buwan na rin na nakalipas nung ginawaan ko siya ng vlog.
Halos sementado na talaga yung ano, kalsada. Pangit talaga ng kalsada dito, oh. Ayan, dito sa may bago sumapit ng bayan ng Pagbilao. Yeah! Ayan. Para may pakita rin natin yung kondisyon dito ng kalsadahan. Kasi dito nadaan yung mga bus, mga truck. Okay, yan. Nakakaano na tayo dito. Ayan, may nakalagay naman na ano, sign. Bicol at Timonan, Pagbilao Town Proper. Yan. Opya. Nandito na tayo sa proper ng ano, Pagbilao Quezon. Uy. Okay, ayan, oh. I love Pagbilao. Ayan, oh, papangit talaga dito. Ito yung wala na tong pinagbago yung kalsada dito. Dito kasi daan ng mga ano talaga, mga truck, mga bus, yan nasisira talaga. Pero pagka maging passable na sa lahat ng sasakyan yung Pagbilao Bypass Road, gaganda na ang sitwasyon dito. Sa ngayon kasi, di ba, mga light vehicles pala yung nakakadaan doon. Yeah. Buti na lang summer na ngayon. Pag tag-ulan, pag naranasan nyo ditong dumaan na tag-ulan, yan, talagang ano, madadala kayo. Yung parang sabihin nyo sa sarili nyo, hindi na kayo uulit. Yan, base sa mga naging experience ko sa biyahe pagka nauwi ako ng Bicol. Okay. Ito yung pinaka-exit na isang mga motivation, oh, ito. Yung, yan, yung daan na yan. Pag ginamit mo yung bypass road ng Pagbilao, pwede rin dyan umexit. Yung mga nagbabackdoor dyan nalabas eh. Ito na. Simula na ng Kalbaryo. Dito na tayo makakaranas ng mga malalalim na lubak sa Pagbilao. Kasi nung nakaraang buwan lang pumunta ako ng Katimunan eh, talagang ano, may mga portion dito na malalalim ang lubak. Yeah. Yung nako. Yeah. Pagalingan na naman umilag dito. Kahit mga sasakyan na ilag eh. Sa lalim ng lubak eh. Yan. Okay. Ito mga kamotivation yung entry point ng Pagbilao Bypass Road, oh. Pag galing ka naman dito sa may galing kang Bicol, yun ang pinaka entry point naman ng ano, Bypass Road. Dito na may mga malalalim na lubak dito sa unahan. Ayan, oh. Grabe yan, oh. Wala ka ng choice. Kung napashoot ka na talaga dyan eh, hindi ka na makailag eh. Kundi kailangan mo ng daanan talaga eh. Yan, ito yung sitwasyon dito mga motivation sa mga part ng Pagbilao. Kaya pag nasa bayan na kayo ng Pagbilao, yan, ingat na lang kayo kasi minsan mabubulaga ka na lang ng lubak. Mas mainam na mas lamang yung daan nyo dito sa bandang gilid kaysa sa gitna. Kasi nandito yung ano eh, maganda yung kalsada sa may bandang gilid. Pero kanina di ba nadaanan natin sa may part ng Chaong, Candelaria, ayan, Sariaya. So far di ba maganda yung kondisyon ng kalsadahan nila. Mga bagong asfalto, di masyado malubak. Dito lang talaga sa Pagbilao. Okay. Uy.
Uy, uy, uy. Grabe. Grabe yung truck na yun ah. Lakas na loob mag-overtake. Yan, mas maganda malakas ang ilaw mo pag madilim pa, para makita mo talaga yung mga malalalim na lubak. Eto na naman. Nandito yung may malalalim na lubak. Ayan o, nasa gitna. Eto pa. Yan, mas mainam na gilid kayo dito mga motivation na yun. Ayan o, grabe yan o. Ah, pag napashoot ka talaga dyan. Ayun o. Wala ka ng choice. Kailangan mo na talagang sagasaan yan. Siyempre, pag nabulaga ka, yun na nakakatakot. Ayan o, ito o. Ayun o. Ay, grabe naman yan. Yan, mga motivation ha. Pag nasa pagbilaw na kayo, ingat kayo, dahan-dahan lang. Lalo pagka first timer kayo. Ayan. Hindi na naayos yung portion na yun. Lagi yun sira. Ang lalim lagi na lubak doon. Pag na-shoot ka talaga doon na may kalalagyan. Yun nga, yung nakaraang December na uwi ko, may nasemplang eh. Dahil nga sa lubak, na laglag siya sa lubak. Yun ang nakakatakot pag nakamotor ka eh. Ayan, may mga ginagawa naman na pa unti-unti, pero dami pa rin lubak talaga eh. Tulad nito, wala na, hindi naman siguro ito aabot ngayong Holy Week. Ah, binubungkal pa lang eh. Eh, ano na lang, alos 2 linggo na lang, mag-Holy Week na. Ito pala mga motivation, merong daanan dito na isa pa. Kung gusto nyo magbundok Peninsula, yan, pwede rin kayo dumaan dito. Yan. Yan. Pag pinasok nyo pala itong mga motivation, ito yung kanto na to, ito yung papasok ng Bundok Peninsula. Ayan o, nawala na nga lang yung arko dyan, pero yan may signage siya o, Bundok Peninsula. Pag dyan kayo dumaan, nasa 1 hour yung madadagdag sa biyahe nyo, hanggang makalabas kayo doon sa may bypass road ng Gumaka. Gumaka bypass road kasi yung labas noon. Ayun, madadagdagan kayo ng 1 oras. Pero maganda yung kalsada. Ayan, walang masyadong nadaan ng mga malalaking sasakyan. Ayan, ayan, ongoing yung ano dito oh. Paggawa ng kalsada oh, yan oh. Ayan, mapakinabangan na kaya yan ngayong Holy Week. Pero natapala na oh. Dati malala dito. Ayan oh. Oh, wala na yung malalalim na lubak. Dito na lang, kunting-kunti na lang oh, ayan oh. Pero okay na. Uy, lalim. Yeah. Dito tayo dadaan sa Old Zigzag Road, mga motivation, dahil pag dito kayo dumaan, ito ay nasa 5 kilometers. Pag dito kayo dumaan sa may bypass road, dito sa may baba, nasa 10 kilometers. So ibig sabihin makakalas tayo dito ng 5 kilometers. Okay, dito tayo dadaan para masilayan naman natin ang Old Zigzag Road. Ayan, no? Maraming tumitigil dito at masarap magpahinga dito. Okay, kaya pa naman. So, time check tayo, 5:36. Bago ko ito narating na Old Zigzag Road. Okay, diretso tayo. Siguro sa may part na tayo ng Atimonan or Gumaka magpahinga. Kaya pa naman. Diretso lang tayo. Yan. Nga lang, pangit ang kalsada dito ngayon dahil nung nakaraan, dumaan ako dito. Wala, 1 buwan pala ata nakalipas, papunta ako ng Atimonan. Ang pangit ng kalsada dito sa may part ng ano, ng Old Zigzag Road. Lalo pag lagpas natin doon sa may zigzag, pagkaahon natin, may mga portion doon na malalalim yung lubak, yung nag-angatan yung asfalto. Yan. Yeah. Nga lang, pag doon naman kayo sa baba, mapapalayo kayo ng konti. Pero kung takot, syempre ang iba kasi takot talaga dumaan dito eh. Kaya wala silang choice kundi dumaan doon sa baba. Doon mo makakasabay yung mga malalaking sasakyan, mga truck.
mga bus, kasi bawal sila dito eh. Bawal yung mga lagpas 4 wheels dito sa Old Zigzag Road. Ayan, maliwanag na. Ang ganda talaga dumaan dito. Isa ito sa mga binadayo dito sa Quezon, yung Old Zigzag Road na ito. Ito na oh, bubukad na sa atin yung magandang kalsada dito. Woohoo! Ayan oh, Quezon National Forest Park. Uy, yan, malalalim nga yung lubak oh. Ay, walang mga ano ah, bantay ngayon ah. Maaga pa kasi. Ano lang, yun talagang yung mga legit na nagbabantay dito. Ito, meron. Uy, ba't nandun siya? Ayan, ayan siguro yung may mga sahod dito. Kasi dati kasi may nag-comment na may mga sahod talaga yan, yung mga nagbabantay dito. Siguro sila yung mga legit yan. Pero kasi dito minsan pagka sobrang dami na nag-a-assist dito, yan, hahingi ng barya. Yan, di tayo makahugot ng barya eh. Wala masyadong nadaan ah. Ayan mga motivation, gilid lang ako saglit. Pasilip ko lang sa inyo. Baka may baguhan sa channel natin, di ba? Masilip, makita nila yan. Ayan mga motivation, yung Old Zigzag Road oh. Ang ganda oh, di ba? Ang ganda pagmasdan. At doon nga banda, alam ko nandito yung Mount Pinagbanderahan eh. Kasi pag umakyat ka, makikita mo to eh. Alam ko dito banda yun eh. May bundok kasing inaakyat dito. Okay, banti na ako mga motivation. Kasi marami na tayong kuha dito. Marami na tayong video na nakuha dyan. May mga drone shot pa nga ako. Eto, yung portion naman na maraming unggoy minsan dito. Dito sa may bandang kaliwa natin. Maraming tumatambay dyan na unggoy minsan eh. Yan. Yung Old Zigzag Road pa lang mga motivation, ang sumasakop niyan ay pag below Quezon pa. Marami kasing nalilito. Hindi siya Atimonan. Yeah. Ang nakasanayan kasi natin, di ba, Atimonan Old Zigzag Road, pero sakop siya ng pag below Quezon. Yan. Mga nabasa natin sa comment natin sa vlog ko. Ayan, may mga nag-comment. Okay. Yan oh. Ito malalim to oh. Kaya dito tayo sa gilid oh. Yan, ito yung sinasabi ko mga motivation na ano, mga portion na malalalim na lubak. Yan oh, lalim yan oh. Kaya gilid talaga tayo. Yan. Lalim ng pagkasira. Uy, tulad dito oh, nakakatakot. Yung iniiba yung direction mo. Dito maganda yung kalsada oh. Yan. Yeah. Ito na, simula na naman. Lalalim. Ang lalalim mga motivation ng ano, ng uka. Ito na yung Atimonan Zigzag Park. Yan. Pwede kayo magpahinga dyan mga motivation. Yan yung mga kubo-kubo na yan oh. Sarap din tumambay dyan. Maganda yung kubo dyan. Pwede kayo mag salo-salo pag meron kayong baon na dala. Tapos nandyan yung inaakit na bundok, yung Mount Pinagbanderahan. Yeah. Grabe. Lalalim. Yeah. Okay, ito pa yung isang matinding lusong dito. Okay, naka-stop tayo. Yan, giveaway kasi to. Kung sino yung mauna, di siya yung unang pagbibigyan umahon or umakyat. Ay ba? Parehas pala yun.
Kung sino yung mauna, siya yung pagbibigyan umakyat or lumusong pababa. Tulad yan, naka-stop tayo. Okay, go na daw, sabi ni tatay. Tarik kasi nito oh. Ang ganda kasi dumaan talaga dito. Napaka-presko. Tapos ang ganda ng mga kapunuan dito. Yan, ingat kayo dito, palusong to, tapos malalim yung mga lubak. Syempre, mamembreno kayo, baka madulas, di ba? Tulad nito. Yeah. Oy. Okay. Malapit na tayo makababa. Yeah. Okay, malapit na. Okay. Okay, nakababa na tayo mga kamotivation sa Old Zigzag Road. Kanan na tayo dito. Okay, let's go. Yeah. Okay, time check tayo, 5:47. Approaching na tayo mga motivation ng Plaridel, Quezon. Yan, nandito na tayo sa Atimonan. Yan, ganda na ng sikat ng araw, maliwanag na. Sana magtuloy-tuloy. Liwanag ng ano, ng kalangitan. Maganda yung sikat ng araw. Buti na lang talaga hindi tumuloy yung ulan kanina. Dito naman sa may part ng Atimonan, maganda rin ang kalsada dito ngayon eh. May mga malalalim pero marami din ng bagong gawang kalsada. Maraming bagong asfalto na kalsada. Pero may mga portion pa rin talaga na may mga lubak. Pero hindi tulad ng nakaraan December na uwi ko. Kasi yun nga, nung dumaan ako dito noong nakaraang buwan, maganda yung kalsada eh. Okay. Makakapabilis na tayo ng takbo dahil maliwanag na. Kita na natin yung daan. Yan. Nandito na tayo sa may Barangay Tagbakin, Atimonan, Quezon. Ayun oh. Ito pala kaya mga motivation yung ginagawang kalsada dito. Yung papasok dito. Yan. Yung papasok dito, yan yung ginagawa na kalsada papuntang Mauban, Quezon. Ayan, mayroon akong vlog dyan mga motivation. Ang ganda dyan sa loob pag natapos yan. Ang ganda ng daan. Nga lang, ginagawa pa siya. Ayan oh. Welcome to Atimonan, Quezon. Okay, Atimonan, Quezon na. Time check tayo ay 6:07. Yan. Nasa ano na, magti 3 hours pa lang. Kasi yan, nag-take off kanina ay 3:16 ng umaga. Nasa almost 2 hours pa lang yung ano ko, yung biyahe ko. Mabilis kasi syempre walang traffic eh. Mabilis tayo nakarating ng Atimonan. Yan, pag kumaliwa kayo dyan, papunta yan ng bayan ng Atimonan. Nandiyan yung pinakabayan nila. Dito tayo, Bicol, Gumaka.
Okay. Dadaanan na natin yung ano dito, yung magandang tanawin dahil nasa tabing dagat na. Yung pinaka port ng Katimonan, kita natin dito yan sa unahan eh. Uy siya, lalim nito mga motivation oh. Kaya wala na, hindi na ako nakailag eh. Yan, ingat kayo sa portion na yun dahil malalim yung lubak. May nakalagay naman na signage dito mga motivation oh. Kaya hindi kayo malilito kung baguhan kayo eh. Bicol, Gumaka, dito tayo. Yan, papunta yan ng ano, sentro ng Atimonan. Ito na yung ano, Atimonan, Quezon, yung pinaka-port ng Atimonan. Ayan oh, Port of Atimonan. Ay. Gigilid lang ako konti mga motivation ha. Ipasilip ko lang sa inyo, kita ko lang sa inyo kung anong meron dito sa gilid. Yan, silip lang ako para makita nyo. Yan mga motivation, ang ganda rin dito magpahinga, lalo pa ngayon medyo maaga pa. Yan o, dito sa may Port of Atimonan, yan, matatanong mo siya o. Yan, diretso na tayo. Meron naman ako mga drone shot dito eh. Kaya ipakita ko sa inyo mga motivation ng bayan ng Atimonan. Ito, yung konting clips ng drone shot ko dito sa bayan ng Atimonan, dito sa may port. Okay, yan o, mga motivation, di ba ang ganda? Okay, go na tayo, go na. Ito naman mga motivation, yung sirena. Yan o, yung popular na sirena sa Atimonan. Yan, isa pa yan sa mga gusto rin mga papicturan ng mga riders na dumadaan dito. Yan o, yung sirena na nakaupo sa bato. Dito lang yan sa may Atimonan. Yan, diretso na tayo. Pinakita ko lang sa inyo yung mga pwede nyo spot na pwedeng tigilan kung sakaling gusto nyo magpa-picture. Ongoing road widening ang kalsada dito oh. Kaya pinapalapad siya oh. Ito na. Dito na naman tayo sa tabing dagat. Ito, maganda rin mag-stop over dito. Ito na yung Gumaka, Quezon, malapit na. Pag nakita natin dito yung isda na marker, yun na yung boundary ng Plaridel saka Gumaka, Quezon. Ito mga motivation oh. Ay, naayos siya oh. Yan oh, nakakulong yung isda ngayon. Okay, welcome to Gumaka, Quezon. Ay, may bagong ginagawa oh. Ayun oh, yung isda inaayos. Okay, nandito na tayo sa Gumaka. Time check tayo ay 6:25 ng umaga. Para sa akin mga motivation, advisable na dumaan ng ano, Gumaka bypass road pagka light vehicles lang, kasi pagka heavy vehicles delikado. Matarik kasi doon, marami na aksidente. Saka dito yan, maganda dito mag-stop over. Ito yung pinakamarami nag-i-stop over ng mga motorista kasi ang daming kainan dito. Tapos ang sarap magpahinga sa gilid ng dagat. Yan, ito yung karamihan tinitigilan ng mga motorista talaga. Dami kasing kainan dito, masarap magpahinga. Ayun nga, papasukin natin mga motivation yung bypass road ng Gumaka, Quezon. Kasi pag dito kayo dumaan sa bayan, matraffic, tapos pangit ng kalsada, makakasabay mo pa yung malalaking truck. Yan. Tapos pag pumasok tayo ng bypass road ng Gumaka, ang madadagdag sa biyahe natin ay nasa 3 kilometers. Kasi nagkaroon ako ng comparison video dyan mga motivation, dito sa Maharlika Highway papuntang bayan ng Gumaka, tapos bypass road. Ginawaan ko siya ng comparison video. 3 kilometers lang naman ang madadagdag. Pero ang kagandahan ng sa bypass road, diretso yung biyahe mo kasi walang traffic. Nga lang, kaibahan naman, matarik para sa mga mabibigat ang karga. Kaya hindi advisable na dumaan yung mga heavy vehicles. Recommended lang siya sa mga light vehicles kasi alanganin. Ito yung riles na madadaanan dito na malalim. So kanina, di ba, nabilang ko naman yung riles na nadaanan ko. Bali, pang ano na yan, pang-4 na riles. O yan, sa nag-comment, so nabigyan kita ng idea na meron ng 4 na riles. Una San Pablo, sunod Chaong, sunod sa may Candelaria. So ito pang-4 sa may Gumaka, Quezon.
Yan. Pasukin natin yung bypass road para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Yeah. Okay mga ka-motivation, ito na yung ano, Gumaca bypass road. Yan, hindi inaalaw dito yung pumasok yung mabibigat ang karga. Okay, time check tayo ay 6:31 ng umaga bago ko narating tong Gumaca bypass road. Para sa akin kasi mas maganda dito, kasi ranas ko na yan lagi sa may bayan ng ano, Gumaca. Paka traffic, lalo pagka nakasabay mo yung mga truck. Yeah, hindi ka na makalusot. Yan, may kalayuan ng konti kasi 3 kilometers yung agwat nito sa Maharlika, pero dire-diretso yung biyahe mo. Ito kasi yung bypass road na sayang ba, kasi dapat yung mga truck dito na sana dadaan, di ba? Yung mga malalaking sasakyan, kaso matarik eh, hindi kinakaya, kaya minsan maraming tumitirik dito na aksidente eh. Yeah. Ito pala mga motivation yung kanto na papuntang Bundok Peninsula. Yan, pag kumanang ka dyan, papunta yan ng Bundok Peninsula ha. Yan, papunta ng Pitugo. Yan, diretso tayo dito. Yan, diretso lang to. Yan, dyan ang exit ng daan. Pag pumasok ka doon kanina sa may entry point ng Bundok Peninsula, yan yung pwede mo maging exit. Kasi ang iba kasi pwede naman doon sa may Atimonan, pwede naman dumiretso ng Lopez. Pero yan talaga ang pinaka-exit mo papunta dito sa Gumaca. Pag ano mo, ginamit mo yung ruta ng Bundok Peninsula. Ayan, malapit na tayo makalabas. Tarik dito oh. Kaya ramdam na ramdam mo kahit motor ang dala mo, di ba? Oo, talagang matindi yung ahon. Eto na mga motivation, palabas na tayo. Okay, may release ulit na madadaanan. Okay, palima na to mga motivation na release. Try lang natin bilangin kasi dati may tatanong eh. Malay mo mapanood niya ulit to, di ba? At least may idea na siya. Kanan na tayo dito. Okay, nakalabas na tayo sa bypass road ng Gumaca. Okay, time check tayo ay 6:44 ng umaga. Bago natin narating tong Harlika Highway mula dun sa bypass road. Okay, approaching na tayo ng Lopez, Quezon. Yan, sa Lopez, Quezon na ang kasunod nito. Malala din ang kalsada dito. Yan. Ayan, sakop na ata ito ng Lopez. Yan, nasa Lopez Quezon na ata ito. Sira-sira yung kalsada. Alam ko, kagagawa lang nito eh. Ito, yung portion na to, lahat. Yung nga, yan, sira na agad oh. Alas bago pa nga oh, puti-puti pa. Ngayon sira na oh, bitak-bitak na ulit. Hindi talaga natagal yung ano, mga semento dito. Ayan oh, mapapansin nyo mga motivation, yung kalsada, diba ano pa oh, halos sariwa pa, puting-puti pa. Oo nga, kagagawa lang dito natin eh. Siguro wala pa ata ang 1 taon eh. Sira na agad oh. Bitak-bitak na agad. Eh, kaka-traffic na dito. Oh, yeah. Ayan, no? Nagkasira-sira agad. Ang lalalim agad ng ano, bitak. Tulad dito, oh. Malalim yun, oh. Okay mga ka-motivation, ito na yung bypass road ng Lopez.
Yan, dito na ako dumaan dahil matraffic. Hindi nga ako basta-basta makalusot dun sa unahan kanina dahil nga may mga malalaking sasakyan sa unahan. Hindi tayo maka-overtake basta-basta. Okay, time check tayo ay 7:06 na ng umaga bago ko darating itong bypass road ng Lopez. Eto mga motivation, piliin nyo na to daanan. Mapa light vehicles, truck, ganyan. Dito na kayo dumaan pagka papunta kayo ng Bicol. Malapit lang naman to. Ang distansya lang naman ito sa kabila. Yung comparison nito ay nasa 2 kilometers yung madadagdag sa biyahe mo. Pero mabilis, hindi yung maiipit ka pa sa traffic ng bayan ng Lopez. Dito kasi walang traffic, diretso. Kaya mas maganda na dito na kayo dumaan. Yan, mga bus dito na nandaan. Kaya-kaya naman kasi daanan to ng mga heavy vehicles. Di tulad ng gumaka-bypass road, talagang mahirap. Hindi pa pwedeng dumaan doon ng mga heavy vehicles. Yan, ang ganda na kalsada dito. Woohoo! Tuwid na tuwid. Okay mga motivation, malapit na tayo makalabas sa Maharlika Highway. Ayan, ito na yung Lopez Viaduct, oh. Pagdating dito sa kanto, kakanan na tayo. Papunta na ng Calawag, Quezon. Let's go! Ito yung ginagawang viaduct dito. Lagi kasi nabaha dito. Yan yung purpose ng viaduct na yan. Para kung sakaling baha dito sa baba, yan yung magiging daan sa itaas. Kala ko dati expressway yan. Yan pala yan. Malalim kasi tubig lagi dito pagka nagbabahaan ba, yung tag-ulan, ganyan. Kaya ginawa yung viaduct na yan. Maalikabok nga lang. Ayan, oh. Ayan, oh. Dito nagkaka-traffic din dito. Pero ngayon, di ba? Tulad nito, hindi naka one way. Minsan kasi wina one way yan eh. Kaya nagkaka-traffic dito. Okay, approaching na tayo ng Calawag, Quezon. Dito, papangit din ang kalsada dito. Ayan, oh. Yan, ito mga motivation, yung ingat kayo dito. Pero yung Honda Click, oh, biniisik lang, oh. Yeah. Basic lang sa Honda Click eh. Ito yan, ah. Ito yung portion na malalim, oh. Uy! Yeah. Yan, ito ka. Yan. Itong portion na to, matagal nang sira to. Yan, raranasin talaga yung makapal na alikabok. Pagka yan, may nakasabay kayong mga truck. Yan, lalim yan, oh. Yan, ingat kayo dyan mga motivation kung mapadaan kayo dito. Yeah. Yan, hindi tayo makaka-overtake basta-basta dyan. Nandito na tayo sa may, papasok na tayo ng Calawag, Quezon. Ito, welcome to Calawag. Yan, Calawag, Quezon na tayo. Mag-gas up tayo dito sa may bayan kasi 2 bar na lang ang natitira. Uy, ayun. Salamat, nakalusot na tayo dun sa mga bako-bakong kalsada. Yan, approaching na tayo dito sa may bayan. Okay, pagdating dito ongoing construction na ulit. Yan, makakalusot naman tayo. Yan,
Pinapadaanan naman. Kung kailan malapit na mag-uwian yung ano, mga bakasyonista, kung going pa yung construction dito, sana buksan na to ngayong Holy Week para gumaan ka ng traffic dito. Ayan oh, dito oh, kung going pa rin. Ito, alanganin na to. Kung hindi ito mabubuhusan agad, hindi yan papasok sa curing time, di ba? Kasi dati nga, di ba, may napagtanungan ako doon sa vlog ko sa may Pagbilao, 15 days ang curing time. Ay wala nang 15 days eh. Mula ngayon eh, magmamahal na araw na. Eto, ongoing na naman dito. Ayan, malamang magkaka-traffic talaga to dito pagdating ng Holy Week. Ayan oh. Yeah. Daming nire-repair na kalsada dito sa may part ng ano, Calawag. Okay, malapit na tayo dito sa may gasolinahan. Ayan oh, kaya hinuhukay pa lang. Yeah. Mahabang traffic ang mararanasan nito, sigurado yan. Buti na lang hinukay na to. Ang lalim ng mga uka dati dyan eh. Ayan, dito tayo sa may bantang unahan, sa may Shell. Magga-gas up. Tapos pahinga ng konti. Tapos rektahin na natin yung gateway to Bicolandia marker, para doon tayo mag-almusal sa may marker ng ano, Bicolandia. Okay, gas up muna ako dito mga motivation. Ito na yung pangalawang full tank ko. Ayan, meron na tayong natirang 2 bar. Dito tayo, gas up tayo. Okay. Okay mga ka-motivation, nakapag-gas up na ako dito. 324, bali 61.34 ang per liter din sa Calawag. So pahinga lang ako dito doon ng konti. Maingay nga lang dahil merong nangangampanya dito. Sa pobre lang ako doon sa may gilid, pahinga ng konti. Tapos punta na tayo ng gateway to Bicolandia marker para makapag-almusal. Ang ingay. Okay mga ka-motivation, go na ako dito. So nakakapagpahinga lang ako siguro mga 15 minutes. So time check tayo ay 7:50 na ng umaga. Abati na tayo. Doon naman na ulit ako mag-i-stop over sa may gateway to Bicolandia marker para makapag-almusal doon. Medyo nakakagutom din. Ano na, natunaw na yung tinapay na kinain bago umalis kanina ng bahay. Okay, malapit lang dito yon sa sentro ng ano, Calawag, para marating natin yung marker ng Bicolandia. Okay, ito yung malalim dito na riles na madadaanan. Grabe, lalim ito oh. Okay, kung pagkakatanda ko, pang-anim na ito mga motivation na riles. Ayun, okay, kahit paano nabibilang natin. Kasi malay mo, di ba, may mag-comment ulit, at least masasagot natin yung tanong niya. Hanggat ko mabilang natin, kaya natin mabilang, di bipilangin ko. Ayun, lalalim dyan oh. Okay. Yeah. Dito sa portion na to malalalim din. Uy, para-parehas yung tricycle oh. Uy, uy, ano? Para-parehas oh, galing oh. Shout out sa inyo mga boss. Para-parehas ang design eh. Eto mga motivation oh. Grabe lala nito. Uy. Dito yan, bago sumapit ng marker ng Bicolandia sa may, dito pa rin yan sa Calawag. Walo. Yeah. Okay, success tayo dun ha. Okay mga motivation, malapit na tayo sa marker ng Bicolandia. Eto, gilid lang ako dito. Kain muna ako dito. Dito tayo mag-stop over kay nanay. Madalas dito kasi ako tumitigil eh. Ayan, kay nanay dyan. Dito tayo. Gilid muna ako dito. So time check tayo mga motivation ay 8:20 ng umaga. Bali mag-almusal muna ako mga motivation. So yung bibili kong ulam ito, meron tayong ginisang ampalaya, tapos meron tayong kanin,
Tapos yan, libreng sabaw na may init. Kaya dahil mga motivation dito sa may marker ng Bicolandia. So hindi pa tayo nakakalabas ng Bicol. Actually kalawag pa lang to kasi wala pa tayo sa labas ng boundary ng Bicolandia. Okay? Okay din sabaw nila, maasim. Sinigang, sarap. Tapos ginisang ampalaya. Mag-aalmusal ako dito, tapos siguro tanghalian ko nito doon sa may ano na, sa may part na ng Sipukot. Kasi wala kasi dito sa marker, tapos hanggang Sipukot mararating natin yan ng 2 hours para biyahe, kaya pahinga muna dito. Okay mga ka-motivation, bali abante na ako. So time check tayo ay 8:51 ng umaga. So abante na tayo dito may bandang unahan. Nakapagpahinga na, nakapag-charge na. Ayan, gateway to Bicolandia. Okay, nasa Bicol na tayo. Pero pagpasok natin mamaya sa Tagkawayan, Quezon pa rin. Okay. Ayan, medyo maaga tayo nakarating dito. Mula kasi doon sa may marker ng Bicolandia hanggang makalabas tayo ng Andaya Highway papuntang Sipukot, nasa 2 hours yan kung tuloy-tuloy yung biyahe. 2 hours natin babaybayin yung kalsadahan dun sa Andaya Highway. Been too afraid to share my fears with you, although I know there ain't no safer place than here with you, my love. I've kept them locked up and stored away. Can't we try this another day? Honey, I'm just so afraid. So break the lock on the door if I won't let you in. Shatter your glass on the floor just to show me you ain't playing around. Letting me stay in my head alone, 'cause I've been hidden away, unwilling and unknown for so long now. Promise me you won't turn away, don't put it off for another day. Honey, don't let me stay in my head alone. Let you in. Shattering glass on the floor just to show me you ain't playing around anymore. Okay, I love Tabugot. Naambod nga lang, patay tayo nito. Eto mga motivation, oh, yung pag dinaretso mo yan, papunta yan ng Dait. Yan, Maharlika Highway. Kung gusto mong dyan dumaan, diretso lang yan. Kung ayaw mo dito sa may Andaya Highway dahil nga malubak dito. Kaya lang, mas malayo dyan ng 1 oras. Dito kasi, makakalas ka ng 1 oras sa biyahe. Wala tayong mahiraman dito ah. Kailangan natin makapagpalit ng battery. Okay mga ka-motivation, bali nagpatila lang ako ng ulan dito. Sakto nung nangihiram ako ng plies sa ano, din sa may talyer, na check din ni kuya na malambot yung gulong ko. Buti na lang sakto yung tigil ko. Yun, naluwagan ko na tong mount ng GoPro ko sa helmet. Tapos nakapagpahangin din ng gulong sa unahan kasi biglang lumambot yung gulong ko at tumila na yung ulan. Sakto pagtigil ko din ano din, umulan bigla. Ayan o.
Kakatila lang. Buti na lang talaga umalis na ako dun sa may gateway to Bicolandia marker. Kaya nakapagpahangin ako. Hindi ko rin naramdaman na na malambot pala yung gulong ko sa unahan. So kaya sakto yung tigil. Okay, time check tayo mga motivation. 9:22 na ng umaga. Medyo naatraso lang ng konti sa biyahe kasi kaya nagpatila muna ako ng ulan. Kasi nung tinitingnan ko ulit sa unahan, maliwanag naman. Tapos doon lang yung makulimlim sa may part ng sa may Tabugon, sa may Santa Elena. Kaya nagpatila na lang ako. Tapos ang mahirap kasi magkakapote ka, tapos pagdating sa unahan mainit naman, di ba? Kabala lang. Okay, let's go. Ito na yung boundary ng Tagkawayan, Quezon. Lalalim ng lupa. Welcome to Tagkawayan, Quezon. Tagkawayan pa rin pala to. Kasi may nakalagay kasing marker doon kanina ang word, di ba? Kasi kanina paglabas mo lang sa Bicolandia marker, Bicol na, Camarines Norte. Konting abante mo, Quezon ka, nasa Quezon ka ulit. Maya pagdating natin ng Del Gallego, Bicol naman. Napapagitnaan tong bayan ng Tagkawayan. Parang napahiwalay siya. Dati naman kasi wala pa naman daanan dito. Doon pa lang talaga yung daan sa Dait, sa Maharlika Highway. Kaya siguro gano'n na nangyari, napahiwalay ito. Noong nagkaroon ng kalsada dito sa may Andaya Highway, dito sa may Tagkawayan. Yan. Wala kasi doon sa may marker, di ba, nabanggit ko kanina na 2 hours to hanggang makarating tayo na Sipukot. Grabe. Grabe yung kalsada dito ngayon mga motivation sa Andaya Highway. Hindi man siya malubak, pero paalon-alon siya. Ang hirap. Talagang yanig ang buong pagkatao mo Patalbog-talbog ang kalsada. Tulad dito, hindi naman siya ganun kalubak. Maganda naman. Ang problema, paalon-alon. Kaya daig mo pa yung nalubak. Ay nako. Ito yung magiging parusa sa inyo mga motivation pagka umuwi kayo ng Bicol. Yung sa part na to, mahaba pa naman to. Okay mga motivation, nandito na tayo sa Kiblay Bridge. Grabe to. Lalim nito Wala na, pinabayaan na to. Jesus Ginoo. Ang lala nito. Yan ang ganda talaga ng Kiblay Bridge. Ang ganda wow. Ang ganda nito, may drone shot na ako dito dati. Ito yun mga motivation yung ilang clips. Kiblay Bridge. Saka dito masarap din kumain dito kay Edlings. Kumain ako dati dyan nung pabalik na ako ng Laguna. Okay, nandito na tayo sa Del Gallego. Okay, time check tayo mga motivation. 10:12 na ng umaga, magdatanghali na. Bago ko narating tong Del Gallego. Ang ganda ng kalsada Sana ganito lagi. Isang diretso Dito yan sa Ragay. Bumawi ang Ragay dito sa part na to Malaman niyan pagdating dito sa unahan. Kung okay pa rin yung kalsada. Marami nga lang mga motivation na one way na kalsada sa ngayon. Kaya baka pwede na rin siguro yung madaanan ngayong Holy Week Medyo trio na siguro yan. Pag hindi pa yan binuksan ngayong Holy Week malamang wag titiis kayo sa traffic pag uwi nyo ng Bicol. Kasi na yan,
Ganun talaga nangyayari pagka may ginagawang kalsada. Laging mahaba traffic dito. Lagi ko nararanasan yan. Sa tuwing may one way, yun, haba lagi ng traffic. Ito pa. Ay grabe. Di po. Grabe naman to. Lagi tong ganito. Uy, dahan-dahan. Tulad ng sports car. Gulat yun sa lubak. Grabe. Siguro, di naman siguro niya maramdaman yun. Ang ganda pa naman ng kotse niya eh. Tapos eh, may lubak yung babanatan niya doon. Ito talaga yung portion na hindi na to tumino eh. Ito talaga oh. Lagi ito. Hindi na to tumino. Ay nako, nasasabid na tayo sa ano, lubak. Yung kakatalbog-talbog ba. Mapapadigay minsan. Yeah. Ya, lalim. Ya. Okay. Ayan oh. Ang lala niyan. Oop. Sus, Ginoo. Kawawa. Star ka talaga sa ragay. Ayan, nakago tayo, nakago. Ayan o, one way pa dito. Yan, ongoing pa rin ang tulay. Ay, may buhos na oh. Nung nakaraang December wala pa yan eh. Ay, may buhos na yung ano, tulay. Pero may tagal pa yan padaanan. Dito nagkaroon ng mahabang traffic dati dahil dyan eh. Baka mamaya ngayong Holy Week kung marami na naman mag-uwian, ang haba na naman sigurado ng traffic yan dito. Ayan oh, going yung tulay. Ay nako, lalim yun oh. Okay. Yeah. Nako, inubo na ako. Woohoo! Okay, let's go. Ang ganda rin sa part na ito mga motivation no? Dito sa may Lupi, Camarines or ganda oh, diretsuhan din. Kung hindi lang talaga malubak, ang sarap dito magmotor eh. Pero na talaga yung problema dito pagka pupunta ka ng ano, Bicol. Lubak talaga yung kalaban mo, pero sarap sana yung motor. Kaya yung iba nadadala magmotor. Nadadala ba? Okay, nandito na tayo sa Lupi. Okay, time check tayo mga motivation ay 11:08. Bali 10 kilometers na lang. Mararating na natin yung ano, Sipukot, doon sa may pupuntang Maharlika Highway. Makakalabas na tayo ng Maharlika Highway. Ito yung dating gumuho oh, na nag-cause ng mahabang traffic nung nakaraang December. Yan, ito mga motivation oh. Ito yung nasirang kalsada dati. Haba ng traffic dati dito. Imagine mo yung biyahe dating 12 oras eh, inaabot ng 24 hours. Ala, malalim nito. Ito pa, sira-sira pa to mga motivation oh. Ganun kahirap ang biyahe dati noong December. Grabe, lala. Ayan. Papaano ka na lang talaga eh. Ito pa. Yeah. Uy. Ito pa. Grabe, lala ng kalsada dito ngayon ah.
Oo. Malala. Sigurado yan. Traffic na naman to sa Holy Week. Ayan, oh. Yeah. Ayan mga kamotivation, oh. Pahirap pa ng kalsada dito ngayon. Dito sa portion na to. Ayan, makalusot na tayo. Ay nako. Uy. Yeah. Grabe. Kawawa motor natin dito. Ay nako. Ay. Mapapaangat ka na sa motor eh, para hindi ba magkaroon ng mabigat na pwersa. Yeah. Lupi. Ano na? Parusa ang kalsada sa Lupi. Yeah. Ito pa, kaka-traffic nga dito dahil sa lubak. Lalim nito. Kawawa talaga pag na-shoot ka sa malalim. Ay nako. Nandito yung malala sa Lupi. Saragay, okay pa eh. Dito nasobrahan. Ayan, oh. Bumabagal lang usad dahil sa lubak eh. Iilag talaga yung mga sasakyan eh. Ayan, oh. Ay. Aray ko. Okay, time check tayo mga motivation. 11:21. Eto na, malapit na tayo makalabas sa Maharlika Highway. Nandito na tayo sa Sipukot. Yan, kakaliwa na tayo dito. Ay, kakaanan na tayo dito. Papunta na to ng Sorsogon. Yan, pakaliwa. Yan yung papuntang Dait. Yan, yung pinaka-Maharlika Highway. Maganda naman dumaan dyan mga motivation. Yun nga lang, malayo nga lang yung ruta. Madadagdagan kayo ng 1 oras sa biyahe. Pero maganda yung kalsadahan. Kasi na-try ko na yan. At meron akong vlog dyan sa Maharlika Highway papuntang Dait. Dito tayo mga motivation mag-stop over. Dito muna ako kakain. Meron ditong masarap na kainan eh. Okay mga motivation, nandito na ako sa may Sipukot. Dito muna ako kakain sa may Lady Madel Fast Food. Masarap din ang pagkain dito eh. So tara mga motivation, kain muna ako. Let's go. Okay, kain tayo mga motivation. Meron tayong sabaw. Masarap. Kasi ito yung pagi kung tawagin. Pinunot siya. Ayan, may gata. Sarap dito kumain. Ang order pala nito ay 100 pesos. Ito yung pagi na kinunot kung tawagin sa Bicol. Tikman natin kasi mukhang masarap eh. Sarap nga, matamis. Okay, nandito na tayo sa may proper ng Libmanan. Ayan o. Bali mga motivation, ito yung kinakainan kong isa dito. Pwede kayo mag-stop over dyan, oh, yung mga halal foods yun. So yan, sa may tabi ng police station dito sa may Libmanan. Yun ang isa kong tinitigilan pa para kumain. Yan kasi yung mga masasarap ang pagkain, lalo dun sa may halal. Siyempre kung ayaw mo ng mga karne, pwede ka doon. Ayaw mo ng karning baboy, yan. May mga lutong kambing doon lagi. Okay, nasa Libmanan na tayo. Okay, time check tayo mga motivation. 12:27 na ng tanghali. Hapon na. Okay, dito tayo dadaan sa may San Fernando, sa Minalabak. Try natin dito. Okay mga motivation, ito na yun, oh. Kakanan na tayo dito. Ito na yung Minalabak Road na magiging alternative route natin papuntang Sorsogon. Pag dinaretso kasi yan,
Yan, papunta yan ng Naga. Milaor, Naga, Pili, Bola, tapos Nabua. Dito tayo sa Minalabak Road. Yan, ito try natin dito. Okay, time check tayo ay 12:46. So first time ko ditong dumaan kasi matagal ko na tong alam na daan na to. Kasi pag nag-Google Maps ka talaga, ito to yung tinuturo na ruta ni Google Maps. Yan, try naman natin dito. Kasi nakakasawa na dun sa Naga. Nakakasawa na sa may Pili, Camarines Sur, dumaan. Maiba naman, di ba? Maiba naman yung ruta natin. Ang ganda rin pala dito, oh. Puro pala yan. Ayan, dire-diretso lang natin to. Ang ganda rin dumaan dito mga ka-motivation, no? Sa part na to, wala na masyadong nakatira. Kaya kabundukan na yung dinadaanan natin. Wala tayong traffic na mararanasan. Ayan, oh. Alalayo ng pagitan ng bahay dito. Dito sa unahan, mabahay na din. Ayos, ah. Yeah. Meron na namang kanto dito mga ka-motivation. Ayan, kakaliwa na tayo dito. Ayan. Ayan. Ayan, kakaliwa na tayo. Okay. Pahinga yan na dalo. Kataw, ayan, oh. Uy! Big bike versus kamote. Kamote yung dalawa, nakahubad pa yun. Okay, let's go. Okay, time check tayo mga ka-motivation. 1:30 na ng hapon. Bali, malapit na tayo makalabas sa Maharlika Highway. Kaya dito sa unahan nakikita ko na yung Maharlika Highway. Nasa ano lang, almost 1 hour lang na biyahe. Kasi di ba pumasok ko kanina ay 12:46. Ayan, ang oras ay 1:30 na. Okay, ito na yun, yung bayan ng Nabua. Yun, okay, dito nga yung labas mga ka-motivation. Pagdating dito sa may kanto, kakanan na tayo, papunta na to ng Sorsogon. Yan. Ito yung mga nakasabay ko kanina sa daan. Inabutan ko pa sila. Dito rin sila dumaan, oh. Google Maps kasi gamit nila, eh. Once kasi nag-Google Maps ka, dito ka talaga madadaanin ni Google Maps. Yan, ito yung magiging labas mo. Yan, dito. Nagkaka-traffic nga lang dito sa may sentro. Yan. Ito mga ka-motivation, madali naman tandaan to. Kung sakali mong pasukin nyo yung Minalabak Road, ayun ang magiging labas nyo. Kung sakali naman pabalik na kayo ng Maynila at doon kayo dadaan, yan, dito lang, malapit lang dito sa may, yan, sa may LCC Nabua, yung magiging entry point pakaliwa. Kaya traffic talaga dito. Okay, nakalusot na tayo dun sa ano, may ginagawang kalsada mga ka-motivation doon sa may paglagpas mo ng LCC Nabua. Okay, mayroon na namang release dito sa may Bato, Camarines Sur. Okay, nasa Bato na tayo. So, itong release na to ay pang-anim ba? Tama ba? Okay, pang-anim na release or pang-pito na release yung nabilang ko kanina. Kasi baka mamaya, di ba? Sabi ko may nag-comment before sa vlog ko, nagtatanong kung ilang release daw yung madadaanan. Okay, let's go. Si ano, si boss.
big bike. Let's go. Okay mga ka-motivation, ito na yung mga bilihan ng pasalubong, oh. Yung mga pansit bato. Ayan, kung gusto nyong bumili, saka na tayo bumili yan. Siguro pag balik ko na lang para may pasalubong tayo pag uwi. Ayan, ginagawa yung kalsada dito. Ayan. Oh, may release na naman dito. Pang 8 na to. Hindi ako nagkakamali sa bilang ko 8 or pang 7. Basta ganun ang bilang ng release na madadaanan. Yan. Para yan daw sa nag-comment. Sana napapanood nyo to. Okay. Ongoing construction ng kalsada dito ngayon, kaya nagkaka-traffic. Ayan, oh. Ang ganda ng motor ni Sir, Anong motor? Triumph. Magandang tunog, Ganda ng tunog. Okay mga ka-motivation, papasok na tayo sa province ng Albay. Ay, eto na. Welcome to the province of Albay. Ayan, oh. Okay, Pulanggi na tayo. Nasa Pulanggi, Albay na. Okay, time check tayo ay 1:45 ng hapon. Bago ko narating itong bayan ng Pulanggi dito sa province ng Albay. Okay. Let's go. Let's go Albay. Ang ganda dito. Ito yung kalsadahan dito na napakaganda. Marami kasing puno. Yan, kabilaan. Ang ganda ng kalsada. Okay. Ala, pinutol na yung ibang puno. Kaya pala, Kaya pala medyo uminit na tingnan dito. Wala na yung mga puno, putol na. Ay, sayang. Naubos na. Baka mag-road widening dito. Ang ganda pa naman ng mga puno dito. Oh, naputol na lahat. Wala na. Putol na lahat, Magpapalapad ng kalsada to, kaya pinutol yan. Sayang, ganda pa naman sana dito, Okay mga motivation, bali na patigil lang ako dito sa may gasolinahan, dito sa may part na ng Ligaw. Nasa Ligaw, Albay na ako. Bali ang naging kasap ko ngayon ay 337.86. Okay, ito na yung pangatlong full tank ko mula nung nag-full tank ako sa may Binyan, Laguna. Sumunod na full tank ay sa may Calawag, Quezon. Tapos yung pangatlong full tank, ito na, dito na sa Ligaw, Albay na. Okay, malapit na tayo sa Sorsogon. Siguro mga 2 hours pa makakarating na ako ng Sorsogon. Ayan. Okay, time check tayo ay 2:19. Nandito na ako sa bayan ng Ligaw, Albay. Ayan. Sa dami nga na ginagawang kalsada, kaya minsan bumabagal yung usad ng traffic dahil sa mga one way. Ayan, sa mga kalsadang nakasara. Tapos yung iba maraming lubak, kaya bumabagal ang traffic. Hindi makapatakbo ng maayos ang mga motorista dahil kalalim ng lubak, lalo sa may part ng Lupi kanina. Kaya grabe yun. Saragay, ganun din. Ayan. Parang hindi nagpakita si Mayon Ayun, natatakpan si Mayon. Try natin sa part ng bayan ng Kamalig kung magpapakita si Mayon Volcano. Yeah. Doon kasi yung kitang kita banday sa may Kamalig Bypass Road. Tingnan natin kung magpapakita siya doon. Okay,
Bante na tayo. Okay mga motivation, malapit na tayo sa Kamalig Bypass Road. Parang nagpakita si Mayon ng konti ah. Ito, pasok muna ako dito sa may bypass road mga motivation para makapagpa-picture tayo ay Mayon. Ayan. Ayun oh, nagpasilay ng konti si Mayon. Ayos. Ayan. Dito tayo mga motivation oh, dahil ayan si Mayon oh. Wow, ganda. Ang ganda ni Mayon talaga. Gigilid lang ako dito sa malilim para makapag-drone tayo. Mag-drone tayo na kahit konti. Ayan o. Woohoo! Naka-chevo tayo kahit na may ulap ng konti. Did you know I think about you? Did you know I still care? Even though we've been drifting apart lately, even though I'm never there. Did you know I cried on last night? Did you know I'm wearing thin? And it's dark and it's cold when I don't feel you. I wish I knew if it was the end. Don't you love me like you used to? Don't you love me like you did back then? Won't you love me like you used to do? 'Cause I'm still here like I've always been, like I've always been. Did you know it's rained all day? Okay mga ka-motivation, bali medyo naambo na dito sa may Kamalig Bypass Road. Bali tumigil lang ako dito para makapag-drone. So napagbigyan naman tayo ko kahit papaano ni Mayon na nagpakita siya kahit paano. So naambo na. So instead na dumiretso ako dyan para mabypass yung bayan ng Kamalig, babalik ako dito mga ka-motivation sa Maharlika Highway dahil meron akong dadaanan. Ipapakita ko sa inyo, lalo na yung mga pupunta ng Matnog, Sorsogon. Ito yung magandang ruta. So hindi na tayo dadaan ng Kamalig, Albay, sa bayan, tapos sa Daraga, Albay. So babalik lang ako dito mga ka-motivation sa may Maharlika Highway. Check ko muna, baka may naiwan ako dun. Okay, wala naman. So ito mga ka-motivation, kakaliwa ako dito. Yan. Kanina kasi pumasok ako, diba? So ito yung pakaliwa. Babalik tayo dito sa may Maharlika Highway kasi meron ditong daanan na hindi na natin madadaanan yung bayan ng Kamalig tapos ang bayan ng Daraga. Ay naku, naulan, sisilong muna ako. Inaabot na tayo ng ulan. Pag nakita nyo tong malaking building na yan, yung hotel na to, nakulay puti ang pintura, kakanan na tayo dito. Yan. Yan. Ito kasi pag diniretso natin yan, papunta yan ng bayan ng Kamalig. Tapos diretso yan ng Daraga. Pag kumanan tayo dito, mababypass na natin yan. Ang labas natin dito ay malapit na sa malapit na sa Sorsogon. Okay. Ito yung kalsada dito. Maganda rin dumaan dito. Maganda yung kalsada. Ayan, hapon na nga lang kaya parang medyo traffic ata. Pero hindi naman ganun kalala ang traffic dito. Tuloy-tuloy naman to. Okay, let's go. Labasan na kasi ng mga estudyante. Okay. Time check tayo mga motivation ay 3:41. Bali nasa na, mahigit 12 oras na nasa biyahe. Kasi umalis ako ng 3:16, di ba, ng Binyan, Laguna. Ngayon ay 3:41 na. Yan.
Ito na yung portion dito mga kamotivation na kurbadahan, no? Ayan, no? Medyo mahaba-haba din tong kurbadahan na to. Ayan. Mahaba-haba rin to. Kurbada din to, oh. Yeah. Magdadatingan na yung mga bus na galing Sorsogon. Dito kasi yung daan nila eh. Ayan, mga ganitong oras yung dating nila eh. Mga alas 4, ganyan. Alas 5. Malapit na yun. Baka mamaya may makasalubong na tayo mga bus dito, mga galing yung Sorsogon. Yeah. Ito na kasi yung pinakadaan nila. Mahaba rin kurbada na to, oh. Yan. Ito lang naman yung makurbada dito. Pag nakalagpas na tayo dito, halos diretsuhan na yung kalsada dito. Okay. Oh, ganda dito. Ganda na pala yan. Ang ganda ng kulay ng palay, no? Pagka pahinog pa lang. Ayan na, kakanan na tayo dito pagdating sa kanto. Yan kasi pag kumaliwa ka dyan, pabalik yan sa Daraga. Uy, lalim nito ah. Yeah. Okay. Approaching na tayo ng Sorsogon. Yung una yung camera ko eh. Lumuwag yung ano, yung bracket. Okay, time check tayo mga motivation na yun. Sakto, alas 4 na. Siguro mga 5:30 pa ako makakauwi nito. Umulan kasi, hindi tayo nakabiyahe kanina agad. May magandang pasyalan dito mga motivation eh. Ito, ayan, dami natambay dito. Ayan, oh, rest area. Yung pangalan pala nito mga motivation ay Pipita Park. Ayan, tumigil ako konti. Ito yung magandang pasyalan dito sa Sorsogon. Libre lang yan dyan. Pwede kayo mag-muni-muni dyan. Ayan, Pipita Park. Ang ganda ng ano, Carabao ng Bermuda. Yung damo, ang ganda. Tapos dito sa unahan, ito, yung mga hilera na to, maraming bilihan dito ng mga seafood. Kung gusto nyong bumili, ayan, naka high tide pala. Ayan, oh, marami dito. Ayan, tahong, may mga limango. Ayan, oh, dami, lalaki ng limango. Ayan, oh, maraming titinda. Oh, sarap ng mga yun, ah. Tingnan na tayo, wala tayong nakitang ano, wala tayong mapaglagyan. Sarap sana bumili ng shell. Yung tawagin ay retube. Sarap yun sa adobo sa gata. Wala nga lang tayo malagyan. Sunod na lang pag nagawi tayo dito. Okay, time check tayo mga motivation, 4:42. Malapit na tayo sa sentro ng Sorsogon. Sana bago umulan, makarating muna ako ng bahay. Nagbabadya yung ulan. Okay mga motivation, nandito na ako sa Sorsogon. Kasi lang sobrang lakas ng ulan. Ayan, ayan, oh. Wala, hindi ako makatuloy. So mamaya mga motivation, i-update ko na lang kayo pag nasa bahay na ako, dahil magkakapote na ako para makauwi na ako. Mahirap na kasi pag kabuting pa ako ng dilim dito. So may kapote naman ako, parang wala na kasing pag-asa, tumila itong ulan. Wala, lakas. So magkakapote na lang mga motivation. Mamaya update ko kayo pag nasa bahay na ako. Okay? Ayan ang ulan, ang lakas. So yan, oh. Ayan ang motor ko, oh. Naka-parking na lang. So kakapote na lang ako. Pagkatapos ko makapagsuot ng kapote, nagpatuloy na ako sa biyahe hanggang sa narating ko na ang bahay namin sa Huban, Sorsogon.
Okay mga motivation, napatigil ako dito sa may boundary ng Kasiguran sa Kahuban kasi nagpalit na ako ng tagal ako kapote. Ayan, tila na kasi dito. Tapos nandito yung kaklase ko nung high school, oh, si Ruel Brugada. Shoutout sa inyo. Shoutout. O paano, tuloy na ako. Okay, salamat. Sige. Ayan, kaklase ko ng high school yun, yung lalaki. Sakto, galing sila sa bahay ng Kasiguran. Tumigil lang ako kasi nagtanggal na ako ng kapote. Tila din naman para makapag-vlog pa ako, di ba? Kailan malapit na para may ano tayo, may closing na maganda. Kasi kanina kasi umulan na sa bayan ng Sorsogon eh, sa sentro. Mahirap naman kung hindi na ako mag-set up. Mahirap closing na or outro ba na ganun na lang para may picture ko pa yung bayan namin. Ang dami palang ongoing repair na kalsada dito sa bayan namin mga kamotivation, oh. Ayan, oh. Grabe pala. Ayan, pang kalahatan nata to sa buong Bicol region yung pag-repair ng mga kalsada. Ayan, oh, lahat ata. Kasi doon pa lang pagpasok kanina sa may sa may pangalan nito, sa may part ng Lupi. Ayun. Ay, ito, one way ata ito. Ay, hindi naman. Ito na yung sentro mga motivation, pinaka-sentro ng bayan namin sa bayan ng Huban. Ito, ando na, nadaanan ko na. Okay, malapit na ako sa bahay. Grabe pala, nagkakaroon pala ng matinding traffic dito dahil nga sa kalsada. Ay, ang ganda na dito, ah. Hindi pa pinapailaw, oh. Ganda na, oh. May mga solar light na, oh. Wow. Hindi pa nga lang nailaw. Napakadilim naman talaga dito pag dumaan ka dito tapos maglalakad ka lang, kasi karamihan kasi sa amin nilalakad lang to mula sa barangay namin papunta doon sa bayan. Uy, dami nang kampanya, oh. Mayor. Okay, nandito na tayo sa may barangay namin, Barangay Tabuk. Okay, nandito na tayo sa bahay namin. Okay, touchdown. Bali mga kamotivation, time check tayo ay 6:05 na ng gabi na. Ayan. So mga kamotivation, nakarating na ako dito sa bayan namin sa Huban, tapos andito na ako sa bahay. So ang oras ay 6:05 ng gabi. Inabot lang ako ng almost 16 hours dahil nga patigil-tigil ako, naulan, yan, nagpapatila ako. Dito lang ako natagalan sa Sorsogon dahil nga medyo malakas ang ulan. Tapos yung kilometers naman, bali ang inabot pala ng kilometers na biyahe ko mula sa may Binyan Laguna hanggang dito sa amin sa Huban, Sorsogon, umabot siya ng 526 kilometers. So yun mga motivation, sana nabigyan ko kayo ng idea sa mga kalsada na pwedeng daanan or sa update ng kalsada papuntang Bicol. So sa gastos naman, sa gas consumption, i-breakdown ko na lang dito, ilalabas ko na lang kung magkano inabot. So estimate ko lang naman nasa 1,000 lang, mga 1,100 ata. So i-breakdown ka dito para may idea kayo. Okay mga ka-motivation, maraming salamat sa pagsama. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video ito, maraming salamat. So sana nabigyan kita ng idea or kaalaman sa status ng kalsada. Kung uuwi ka ngayong mahal na araw, ito yung pinaka-latest update ng kalsada papuntang Bicol. Okay, maraming salamat mga motivation. Kita-kita tayo sa susunod ko pang mga video at adventure. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang ng YouTube channel ko at papindot na rin ang notification bell para maging updated ka pa sa mga susunod kong video i-upload. Tapos pa-like na din at pa-share. Okay, maraming salamat. Bye bye.